Noong minsan na feeling generous ang amo kong itago na lang natin sa pangalang Queen, ay sinama niya kami sa bakasyon nila ng jowa niya na tawagin nating King. Ayoko pong sabihin yung mga pangalan nila, Sir Neb, kasi si King ay celebrity na may nalilink na isa ring celebrity. Hindi sila mga artista pero sikat din. Ako po ay isa sa mga alalay ni Queen. Galante talaga siya sa amin, kaya naman ayokong mawala ng trabaho. Kaya quiet na lang ako sa pagkatao nila at sa clues kung sino sila. Ayun nga po, ako nga pala si Margarita. Rita na lang for short. Sinama nga kami ni Ma'am Queen sa isang bakasyonan na para lang sa mga rich and famous. Silang dalawa lang ni King tapos 3 kaming kasama na mga alalay. May sarili silang kwarto ni King syempre. Tapos may sarili din kaming kwarto. Actually po, bahay talaga yung nirentahan ni Ma'am Queen para sa isang buong linggong bakasyon. Nakalimutan ko yung tawag nila sa ganoong sistema. Basta isa siyang bahay tapos kumpleto na yung mga gamit at mga pangangailangan. Huwag lang maninira ng mga gamit yung mga magre-rent. Bale, 2 kaming alalay ni Ma'am Queen. Tapos yung isa pa ay pinsan ni King na alalay niya rin. Medyo hindi ko type yung ugali ng pinsan ni King. Natawagin na lang nating Emma. Suplada kasi. Mas suplada pa kay Ma'am. Alalay lang din naman. Ayaw ba naman niya kaming kasama sa kwarto? Talagang ginamit niya yung isa pang kwarto ng bahay. Ewan ko dun. Dahilan niya ay hindi niya kami kilala. Tsaka nahihiya raw siya sa amin. Utot niya. Maarte lang talaga siya. At filler dahil pinsan niya si King. Anyway, si Emma talaga yung parati naming topic nung kasama ko na si Tessa. Dahil mas attitude pa nga sa mga amo namin. Hindi nga kami kinikibo noon. Tapos isang gabi, nagulat na lang kami ni Tessa na may kumakatok sa kwarto namin. Nagmamadaling katok kaya akala namin si Ma'am. Patulog na kami dapat kaso nabulahaw nga gawa noon. Pagkabukas namin ng pinto, si Emma lang pala. May dalang kumot tapos dire-diretso talaga siyang pumasok sa kwarto namin. Sabay higa sa kama. Palit daw kami ng kwarto. Nagkatinginan na lang kami ni Tessa. Tapos syempre nagtanong kami kung bakit bigla siyang nakikipagpalit ng kwarto sa amin. Imbis ba naman na sumagot, nagtalukbong na lang ng kumot. Inis na inis kami ni Tessa pero hindi na namin pinatulan at lumipat kami sa kwarto na ginamit niya. Sir Neb, akala ko noon ay ako lang ang nakaramdam. Pero naramdaman din pala ni Tessa na pagbukas namin ng pinto ng kwarto ni Emma ay may malamig na hangin na sumalubong sa amin. Napaubo pa nga kami pareho pero hindi na lang namin pinansin. Kahit na medyo nanibago ay natulog na lang kami. Kinaumagahan parang puyat na puyat si Emma. Dahil lagi siyang nahuhuli sa lakaran namin. Pero dahil suplada nga siya, hindi namin siya pinapansin. Si King lang ang tanong ng tanong sa kanya kung okay lang ba siya. Pagbalik namin doon sa bahay, kinausap kami ni Emma bigla. Kung pwede raw, nasama-sama na lang kami sa iisang kwarto. Ayoko sana, pero itong si Tessa, umuo agad. Meron nga lang daw isang kondisyon. Kami raw sa kama at si Emma sa sahig. Papalagpasan na yung bruha pero pumayag din siya. Noong kasama na namin siya sa kwarto kinagabihan ay tsaka namin nalaman kung ano ang trip ni Emma. May latag na comforter sa sahig at doon siya nakapwesto. Bigla ba naman siyang tumili? Yung parang pigil na tili. Tapos tumalon sa kama namin. Naipit pa nga niya yung balat ko sa binti. Kaya asar na asar ako. Sorry siya ng sorry tapos mangiyak-ngiyak na siya. Nung sabihin, napatabihin na namin siya sa kama. Nag-usisa na kami kung ano bang nangyayari sa kanya. Kasi istorbo na siya. Sir Neb, may sumusunod daw sa kanya na mapulang mga mata doon sa bahay. Magmula raw nang dumating kami sa bahay na yon ay parati niyang nakikita yung mga mata na yon. Kaya nga raw siya nakipagpalit ng kwarto sa amin ay dahil akala niya
ay naroon lang sa kwarto na ginamit niya yung mga mata. Yun daw pala ay sumusunod sa kanya. Kaya raw siya napatili ay dahil pagbaling niya para tumagilid ay nasa ilalim daw ng kama yung mapupulang mga mata at nakatingin na naman sa kanya. Halos itulak namin sa kama si Emma dahil sa takot. Kundi ba naman bruha? Balak pala kaming ipain doon sa mapupulang mata kaya nakipagpalit ng kwarto sa amin. Doon namin naalala yung malamig na hangin na sumalubong sa amin ni Tessa. Baka yun yung may-ari ng mga mata na sumunod kay Emma. Ang saklap lang, Sir Neb, dahil pangatlong gabi pa lang namin yun doon sa bahay. May 3 gabi pa uli. Noong nag-umaga na ay hindi na nakapagpigil si Tessa at nagsumbong na kay Ma'am. Si Ma'am Queen tuloy napatanong sa may-ari noong bahay kung haunted ba yung bahay nila. Tanggi sila ng tanggi. Tapos pinakita pa yung reviews ng mga past guest nila at wala ngang review tungkol sa reklamo namin. Sa huli ay nagtiis na lang kami. Total naman ay si Emma lang yung pinagpapakitaan noong mapupulang mga mata. Type siguro siya kasi pareho silang demonyo. Kaso Sir Neb, medyo nakakatakot pa rin yung pagsinghap niya at pagtatalokbong tuwing magkakatabi kami sa kama. Hindi na lang namin tinatanong ni Tessa kung nasaan yung nakikita niya para mabawasan yung takot namin. Pagbalik namin ng Maynila ay kinakamusta naman namin si Emma kay Sir King. Okay naman daw at wala nang nababanggit tungkol doon sa mapupulang mga mata. Feeling tuloy namin naroon talaga yun sa bahay na nirentahan ni na Ma'am Queen. Tapos binubura lang nung may-ari yung reviews tungkol doon. Ako po si Lindy, nurse sa isang pampublikong ospital. Ayoko na sanang may makaalam ng nakita ko sa ospital. Pero sa tuwing makakapakinig ako ng mga nakakatakot na kwento, ay hindi maaaring hindi ko maiisip ang sarili kong karanasan. Kaya po nagpasya akong i-share ito sa inyo. Sa maternity ward ako naka-duty noon. May anak na rin ako nung panahon na yon. Kaya alam ko na kung paanong mag-alaga ng buntis at bagong panganak. Bukod pa sa isa nga akong nurse. Yung ospital po ay may katagalan na talaga at kalumaan na rin. Nakakahiya mang sabihin pero meron na ring mga sirang bintana ang hindi pa napapaayos dahil nga kulang sa budget. Tanging mga kurtina lang ang tumatakip sa ilang mga bintana sa maternity ward. Gabi noon, oras na ng pag-iikot ko para i-check yung mga pasyenteng hawak ko. Pagpasok ko sa maternity ward ay natutulog na sila. Naagaw yung atensyon ko nang may gumalaw sa kurtina. Akala ko ay hinangin lang kaya lalapitan ko sana para ayusin. Pero hindi ko na naituloy yung paghakbang nung makita ko yung kalahati ng imahe ng isang maitim na tao. Puti lang ang nasa mata at nakatingin ng matalim sa bagong panganak na pinakamalapit sa bintana. Nabitawan ko yung hawak kong ballpen at yung record book kaya nakuha ko yung atensyon niya. Biglang lumipat yung tingin niya sa akin. Nung magtama yung mga mata namin ay parang natakot ito at dali-daling umalis sa pagkakasilip sa bintana. Ako naman ay hindi makagalaw sa pagkakatayo sa sobrang takot. Nangangatog yung mga kamay at tuhod ko. Hindi ko alam kung tatakbo ako palabas ng ward o tatakbo papalapit sa bintana para silipin kung saan nagpunta ang nilalang na yon. Mas pinili ko yung huli. Kahit kumakabog ang dibdib ko sa nerbiyos, ay dahan-dahan kong inihakbang ang mga paa ko papunta sa bintana. Nag-aalala kasi ako sa mga pasyente. Sumilip ako pero nakadistansya pa rin ako sa bintana dahil baka bigla na lang ulit itong bumulaga sa akin. Nakakakilabot, napaka-imposible na tunay na tao ang nakita ko dahil yung maternity ward
ay nasa ikatlong palapag at walang paraan na makasilip sa bintanang yon ang isang ordinaryong tao. Kaya naisip ko agad na baka isa itong aswang. Noong maliit kasi ako ay nakakita na rin ako ng aswang sa probinsya at hindi nalalayo ang itsura nito sa nakita ko dati. Ayokong matakot yung mga pasyente ko kaya wala akong pinagsabihan nun. Hello po Sir Neb, ako nga pala si Mike. Magsishare po ako ng kwentong nangyari noong teenage years ko. Panahon na usong-uso yung mga textmate at clan. Isa sa hindi ko malilimutang meet-up o eyeball kung tawagin noon ay nangyari sa ikalawang eyeball ng clan na nasalihan ko. Yung una kasing meet-up ang tawag doon ay Geb o yung Grand Eyeball, kung saan marami talagang pumupunta at pormadong-pormado pa. Natatawa na lang ako kapag naaalala ko yon. Yung second eyeball ay iilan na lang yung umattend. Kami-kami na lang na nag-click noong Grand Eyeball. After kasi noon, medyo nabawasan yung active sa clan dahil yung iba ay nakahanap ng jowa. Yung iba naman ay nag-quit nang makilala ang jowa sa text at kung ano-ano pang dahilan. So yung sunod ngang eyeball ay medyo mas pinaghandaan at pinagkagastusan. Nag-beach kami at nagrenta ng cottage. Since kukonti nga lang kami, ay kumasya na lang kami sa 2 cottage. Overnight lang naman ang balak namin doon. Kaso hindi namin nasulit yung bayad sa parehong cottage dahil may isa kaming kasama na nag-hysterical. Nagsisisigaw talaga siya. Tapos nakakabulahaw na sa iba pang katabing cottage. Napipikon din sa kanya yung iba naming clanmate kasi nga eskandalosa. Kaya medyo napagtaasan ng boses na nauwi sa awayan. Tuloy imbis na paalisin lang yung nag-hysterical ay pinaalis kaming lahat. Asar na asar kaming lahat doon sa babaeng yun. Donabel yata o Donalyn yung pangalan noon. Hindi ko na maalala yung pangalan pero tandang-tanda ko yung kwento niya. Noon kasing umalis kami ay magkakanya-kanya na lang dapat kami ng uwi. Pero pinigilan kami ni Donna para daw ipaliwanag kung bakit siya nag-iiskandalo. May mga walang pake kaya nagsialis. Pero may mga na-curious kagaya ko na nakinig sa kanya. Sabi ni Donna, may multo raw ng babaeng gustong sumanib sa kanya roon sa cottage na nakatalaga para sa kanila. Malapit na raw siyang masaniban noong multo. Pero nanlaban siya, kaya raw siya sumigaw ng sumigaw. Nakakatakot yung mga sumunod na kwento ni Donna. May third eye pala yun si Donna. Pagpasok pa lang daw nila roon sa cottage, ay ramdam na niya na mabigat yung presensya. Ang ginawa niya raw ay nagdasal at nagsaboy ng tubig dagat sa loob since kawayan naman yung sahig. Akala raw niya ay pwedeng substitute sa asin yung salt water kasi sa dagat din naman galing yung tubig. Kaso nagkamali raw yata siya dahil imbis na mapaalis niya yung mabigat na presensya ay nagpakita pa raw sa kanya yung babaeng multo nga raw. Nakakatawa dahil nakasando raw at shorts. Diba nasanay na tayo na nakaputi yung mga multo. Pinakita pa raw sa kanya noong babae kung ano ang kinamatay nito. Para daw bang binigyan siya ng vision. Yung babae raw sa palagay ni Donna ay kalapating mababa ang lipad dahil nagpagamit ito sa hindi niya mabilang na lalaki roon sa mismong cottage. Mga lasing daw at gumagamit ng droga. Tapos noong mga lango at pagod na, bigla raw may pumalo ng bote sa ulo noong babae. Ito na yung nakakapanindig balahibo na part. Buhay pa raw yung babae at umiiyak. Pero pinagpaplanuhan na nung mga lalaki kung paano ididispatcha yung bangkay niya. Napagkasunduan daw ng mga lalaki na chap-chapin yung babae at bahala na kung saan itatapon yung mga pinagpira-pirasong bahagi. Iyak daw ng iyak yung babae
at sinasabi na dalhin siya sa ospital. Pero pinalo lang uli siya ng bote sa ulo. Noong nawalan na ng malay ay tsaka nila nilatagan ng kumot yung sahig at doon na nga kumuha ng itak yung isa sa mga lalaki at tinaga yung binti noong babae. Nagising daw yung babae pero tinakpan siya ng bag sa muka. Habang pinagpipira-piraso daw yung babae ay pumapalag pa ito. Nilinis noong mga lalaki yung cottage at pinagpira-piraso nga yung katawan niya. Yun daw yung pinakita noong babae na vision kay Donna. Tapos gusto siyang saniban para masabi raw nito kung sino yung mga pumatay sa kanya. Kaso ayaw ni Donna dahil natatakot siya. Ramdam daw niya na malakas yung multo at may posibilidad na mapahamak siya sa pagsanib nito. Kaya nagpilit siyang makaalis. Hati yung opinyon namin sa nangyari. May ilan sa amin na gustong magsumbong at may mga kagaya ko na gusto na lang kalimutan yung lahat. May isa pa nga sa mga kasama naming babae na gustong bumalik at hayaang masaniban si Donna para daw mabigyan ng hustisya yung multo. Parang tanga, hindi na nag-isip na mapapahamak si Donna at baka siya pa ang balikan noong mga sospek. Bandang huli ay nagsiuwi na lang kami at kinalimutan ang nangyari. Naisip ko rin noon na baka papansin lang si Donna at gawa-gawa lang niya ang lahat. Pagkatapos noon mga ilang buwan ang nagdaan. Medyo tumamlay na yung clan namin at nag-quit na si Donna. Yung babaeng atribida na gustong bumalik sa cottage, nabalitaan na lang namin na nawawala. Bumalik nga pala siya roon sa cottage. Tapos may sinamang espiritista raw para kausapin yung multo. Hindi ko na alam kung ano ang mga nangyari, Sir Neb. Basta ang kwento-kwento, hindi raw nakauwi yung babaeng yon. Tapos yung espiritista ay nakulong for kidnapping. Pinagbibintangan kasi siya na dinukot yung clanmate namin. Napalaya rin naman siya, pero hindi ko na rin alam kung ano ang statement niya tungkol sa pagrenta nila ng cottage na yon. Tinatanggi niya na may kinausap silang multo roon. Ang hinala namin, Sir Neb, alam ng may-ari noong cottage ang nangyaring krimen. Tapos sinabi niya roon sa mga lalaki na nagri-ritual doon yung clanmate namin at yung sinama niyang espiritista. Kaya pinigilan nila ang mga ito. Posibleng tinakot yung espiritista. Tapos kinuha nila yung clanmate namin. Sir Neb, hindi na siya nahanap hanggang ngayon. Kamusta po kayo? Ako po si Harleen. Nangyari po ito noong 3 buwang buntis ako sa panganay ko. Ang lugar po namin ay probinsya pa nun. Sa isang makitid na daanan ay nakasalubong ko ang isang matandang lalaki. Meron siyang bitbit sa harapan niya na isang kahon. Nung magkatapat na kami ay nabunggo siya sa akin at nabitawan niya yung kahon. Nagmamadali niyang pinulot yung mga yon. Ako naman ay humingi ng sorry at dali-dali ko rin siyang tinulungan. Tapos nakita kong tumingin siya sa tiyan ko at sinabing buntis daw pala ako. Tinanong ko siya kung paano niyang nalaman. Marunong daw talaga siyang kumilatis ng isang buntis dahil isa siyang hilot. Tumango na lang ako tapos tinalikuran ko na siya. Paglingon ko, nakatingin pa rin siya sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng takot. Nung gabing yun, mag-isa lang ako sa bahay. Hindi pa kasi dumarating yung asawa ko galing sa trabaho. Noon lang naman ito natagalan ng uwi dahil meron silang overtime. Init na init yung pakiramdam ko, kaya binuksan ko yung bintana kahit gabi na. Pagbukas ko, nakita ko yung matandang lalaki na nakasalubong ko kanina sa harap ng bahay namin. Tumingin siya sa akin nang makita niya akong nakadungaw at ang sabi niya, buksan ko raw ang pinto. Bakit ko naman bubuksan? Hindi naman kami magkakilala. Tinanong ko siya kung anong kailangan niya,
paano niya nalaman ang bahay ko. Hindi niya sinagot yung tanong ko. Tumingin lang siya ng makahulugan sa akin at pilit pinabubuksan ang pinto. Tapos tumingin din siya sa tiyan ko. Takot na takot ako dahil medyo malayo yung mga kapitbahay ko. Wala akong mahihingan ng tulong. Nilak kong mabuti yung pinto at hinarangan ng mga bangko. Naalala ko yung pintuan sa kusina. Tumakbo ako para i-check kung nakasara yon. Nakasara naman, pero pagtingin ko sa bintana ng kusina ay naroon na rin yung matandang lalaki. Nakatingin pa rin sa tiyan ko. Sumigaw na ako ng sumigaw. Sinabuyan ko siya ng asin kaya umalis siya. Saktong narinig ko yung motor ng asawa ko. Sinabi ko sa asawa ko yung nangyari, pero wala naman daw siyang nakitang matandang lalaki. Imposibleng hindi niya makita dahil wala yung ibang madadaanan kundi sa harapan. Ang tanging nakita lang daw niya na lumabas ng bakuran namin ay isang pusang itim. Dahil doon ay hindi na ulit nag-overtime ang asawa ko para hindi na ako maiwan sa gabi ng mag-isa. Tawagin niyo na lang po akong Charlie. Tahimik lang po akong tao. Bahay, trabaho lang. Wala pa naman akong pamilya pero may mga kapatid pa akong pinapaaral, kaya hindi pa ako nag-aasawa. May bagong kaopisina kami noon na tinutokso sa akin ng mga kasamahan ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Joanna. Match daw kami dahil pareho kaming tahimik at para bang seryoso sa lahat ng bagay. Ngumingiti lang si Joanna kapag ganon. Ako naman ay nakakaramdam ng pagkailang. May nakapagbulong kasi sa akin na type talaga ako ni Joanna. Kita ko naman sa mga mata niya na madalas siyang nakatingin sa akin. Isang gabi mula sa bintana ay nakita ko si Joanna na dumaan sa bahay namin. Nagtaka ako dahil hindi ko alam na taga roon din pala siya. Mukhang hindi naman niya ako nakita kaya palihim ko siyang sinundan. Nalaman ko na doon pala siya nakatira sa paupahan ni Aling Josefina. Kitang-kita ko na pumasok siya roon. Tumalikod na ako. Sa pagkabigla ko ay bigla na lang siyang lumitaw sa harapan ko. Papanong nangyari yun? Gayong kitang-kita ko na pumasok siya sa pinto ng bahay na yon. Tinanong niya ako kung bakit ko siya sinusundan. Sabi ko nakita ko lang siyang naglalakad kaya sinundan ko siya. Huwag ko na raw uulitin. Tapos seryoso niya akong tinignan bago siya lumakad ulit pabalik sa bahay. Nung pabalik na ako sa amin ay may nakasalubong akong isang matandang babae. Nakakatakot yung tingin at itsura niya. Nabigla ako dahil bigla niya akong inatake. Kitang-kita ko yung matatalas ng ngipin na muntik nang kumagat sa akin. Ang tanging pumigil lang sa kanya ay yung malakas na pagtawag ni Joanna. Yung matandang babae tumingin kay Joanna at nagmamadali nang umalis. Nagpasalamat ako sa kanya sa gitna ng mga paghingal ko dahil sa sobrang takot. Inamin ni Joanna na yun ay lola niya at totoo ang usap-usapan sa opisina na may lahi silang aswang. Napaatras ako dahil sa totoo lang ay hindi ko naman alam na may ganoong usap-usapan sa opisina namin. Sa takot ko ay kumaripas ako ng takbo at iniwasan na si Joanna mula noon. Habang siya naman ay palagi ko pa rin nakikitang nakatingin sa akin. Tuwing tinitignan niya ako ay kinikilabutan ako at hindi maaaring hindi ko maalala yung pag-atake sa akin ng lola niya. Hanggang sa mabalitaan ko na lang na nag-resign na si Joanna. Tsaka lang ako nakahinga ng maluwag. Magandang araw po, Boss Idol Narrator. Tawagin niyo na lang po akong Sean. May karanasan po kami na pang-horror na sana ay mapansin nyo. Way back 2015 ay nagrenta kami ng van para sunduin ang tatay ko sa Maynila dahil bagong dating siya mula sa Saudi.
Yung driver ay yung may-ari na rin ng van na si Kuya Tristan. Sabi ni Kuya, sa loob daw ng 5 taon na minamaneho niya yung van at pinapaarkila, ay first time niyang makaranas ng kababalaghan noong nakasama niya kami. Napapaisip nga raw siya noon na last na niya kami dahil sa sobrang nerbiyos. Buong duration daw noong karanasan naming yon ay pamilya niya ang nasa isip niya. Ito na nga po ang kwento na nakapagpakaba sa aming lahat. Isabela po yung province namin. Dapat sana ay magpe-plane kami sa pagsundo kay tatay. Ang kaso balak pala ni tatay na ipasyal kami at mas maganda raw kung may sasakyan kaming dala. Kaya naman nirentahan namin yung van ni Kuya Tristan. 2 araw nang nasa Maynila si tatay noong pumunta kami roon. Nagpahinga muna siya sa hotel para may lakas siya kapag namamasyal na kami. Baduy man para sa iba, Sir Neb, pero bilang bibihira kaming makarating ng Maynila dahil halos 10 oras ang biyahe mula Isabela, ay sinulit na namin. Gabi kami bumiyahe para makaiwas sa traffic ng Maynila sa umaga. Tuloy ay tulog kami ni na mama at 2 ko pang kapatid. Ginising lang kami ni Kuya Tristan sa kalagitnaan ng biyahe dahil may iba raw siyang nararamdaman at hindi na niya kaya na siya lang mag-isa ang aware sa paligid. Ayaw raw sana niya kaming gisingin para hindi kami matakot. Kaya lang ay takot na nga rin siya. 3 oras pa lang daw mula nang umalis kami sa Isabela. Yung 1 oras daw doon ay napansin na niya na parang may sumusunod sa amin. Nagsilingon tuloy kami sa likod pero wala naman kaming nakita na kahina-hinalang sasakyan na sumusunod nga. Pero sabi ni Kuya ay hindi raw sasakyan kundi tao. Hindi nga raw siya sigurado kung tao yon kasi nauuna pa raw sa amin. Mula pa raw sa Santiago ay nakikita na niya yung taong yon. Tapos noong nasa Nueva Vizcaya na kami ay nakikita pa rin niya. Sinisiko ko si nanay at binubulungan siya na baka sabog si Kuya. Ang naisip ko kasi noon, sa haba ng ibabiyahe namin ay baka nagdroga si Kuya para hindi antukin. Tapos naghahalusinate na. Nakurot lang ako ni nanay sa tagiliran. Maya-maya nga ay may tinuro si Kuya sa amin. Isang matandang lalaki na nakapangmagsasaka ang damit. Naglalakad siya pauna sa amin sa gilid ng kalsada. Mabagal lang maglakad yung matanda at medyo kuba pa nga. Noong nalampasan na namin yon ay hinabol pa namin ang tingin. At Sir Neb, doon na tumayo yung mga balahibo ko. 'Di ba nauuna siya sa amin? So likod niya yung nakaharap sa direksyon namin noon. Kaya expected na kapag nilampasan namin yung matanda ay makikita na namin yung harap niya. Kaso Sir Neb, hindi. Kasi likod pa rin niya yung nakita namin. Pero diretso pa rin yung lakad niya. Para bang puro likod lang siya. Sabi ni Kuya Tristan, kung gets na raw ba namin kung bakit siya natatakot. Nagtaasan talaga yung mga balahibo ko. Tapos si nanay nilabas yung rosary niya at nagsimula ng magrosaryo. Mga 10 minutes ang nagdaan. Parang maiiyak yung kapatid kong bunso na 8 years old lang noon. Nakita niya kasing nasa harapan na naman yung matandang magsasaka. Napamura na si Kuya Tristan. Tapos sinaway siya ni nanay. Wag na lang daw namin papansinin. Hindi na nga namin pinagtuunan ng pansin yung matanda. Tapos nagpatugtog na lang si Kuya Tristan. Akala namin okay na. Kaso bandang Nueva Ecija, may nangyaring mas nakakapangilabot. Maliit na lang yung kalsada sa part na yon. Yung pangdalawahang sasakyan na lang na talagang salubungan. Sir Neb, biglang may kumalso sa ilalim ng van. Sigawan kaming lahat. Tapos napamura na naman si Kuya Tristan. Sigaw ng sigaw si nanay kasi nakasagasa raw ng tao si Kuya. Ang malala pa noon ay wala halos dumaraan, mapatao o sasakyan. Sabi ni Kuya, wag na lang namin pansinin kasi wala namang nakakita.
Namura siya ni nanay at pinagbabatukan, kaya napilitan siyang huminto at tignan kung ano yung nasa gasaan niya. Nagsibaba rin kami para i-check. Tapos si Kuya Tristan, paatras na lumalakad pabalik sa van. Yung parang may nakita siyang nakakatakot. Pagkakita namin sa likod ng van, naroon yung matandang nakasunod sa amin. Nakatayo at nakatalikod pa rin. Pero unti-unti siyang humaharap. Takbuhan kami pabalik sa van. Wala nang sali-salita. Pagkasakay naming lahat, pinaarangkada na ni Kuya yung van. Si nanay nagrosaryo na naman. Tapos yung ate ko biglang napasigaw. Pagtingin namin sa kanya, nakatingin naman siya sa likod ng van. Hindi ko alam kung sino-sino sa amin ang nag-iyakan. Basta lalong bumilis ang pagmamaneho ni Kuya Tristan. Mula kasi sa bintana sa likod ay makikita na may nakalawit na mga paa. Parang may nakaupo sa bubong ng van. Si nanay lumakas yung pagdarasal, habang si Kuya naman hindi ko na maintindihan yung sinasabi, kung nagdarasal ba siya o nagmumura. Tapos meron pang mga nag-iiyakan. Ewan, halo-halo na yung mga ginagawa namin nung mga oras na yon. Nasa Tarlac na yata kami nang tuluyang mawala yung sumusunod sa amin. Halos ilang oras niya kaming pineste, Sir Neb. Pagdating namin sa Maynila ay nagkaroon ng pagbabago sa plano. Instead na 2 araw ang renta sa van ay naging 3 dahil pinabendisyonan nito ni Kuya Tristan sa Baclaran. Tapos parang ayaw pa niyang umuwi dahil na-trauma sa nangyari. Dapat ay gabi uli ang biyahe namin pabalik para iwas traffic. Pero dahil sa takot ni Kuya ay mas ginusto pa niyang magmaneho ng umaga para daw maliwanag. Wala kaming ideya, Sir Neb, kung maligno o multo yung matandang sumunod sa amin. Pero kung ano man siya, ang tagal bago na-overcome ni Kuya Tristan ang takot sa pagdadrive ng gabi. Ako man ay natakot na ring magbiyahe sa Maynila. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng special shoutout si Ma'am Charina Manalo. Sorry po ma'am, late ko na nakita yung post mo, pero shoutout po sa'yo Ma'am Charina Manalo. Tapos sobrang belated happy birthday, November 30 pa ito. Pero habol pa rin natin. Good morning Sir Neb, pag-greet naman po ang baby ko na si Maxwell Laurent Sunglao. Sana po tama ako nabigkas yun ma'am, pero happy 3 months old, hindi pala birthday. Happy 3 months old ngayon pong November 30. Sana mapansin po, wait namin 2 upload mo, salamat. Ayun, sorry po ma'am, sobrang late, pero happy 3 months old kay Maxwell Laurent Sunglao. Tapos shoutout na rin, sorry po, sobrang late ko nang nakita. Shoutout po kay Sir Mio Manalad II. Tagal na nung message niya, pero sorry po sir, late. Shoutout pa rin, Mio Manalad II. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.